posibilidad, ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang 3 Recipients. Giving is a very high virtue. Isa ito sa mga katangian na talagang pinagdiriwang sa Biblia, itinuturo at ginagantimpalaan ng Diyos. But responsible giving entails knowing the recipients. Hindi sapat na parang naghahagis ka ng blessing sa hangin at bahala na lang kung sino ang makasalo nun. So giving entails the most knowledge that you could have about your recipient so we could give wisely. Sa atin pong pag-aaral ngayon, sasariwain natin at reviewin how to give wisely, how to know our recipients, and how to be good recipients ourselves. Ang pag-aaral natin pinamagatang 3 recipients. 3 mga tagatanggap. Salamat Panginoon sa kalusugan na aming katawan, sa kakayanan na magtipon-tipon para kayo sambahin. Salamat sa laya na ibigay niyo sa amin para mabigyan namin ng pansin ang pagtitipon-tipon ngayon. Nawa Panginoon ang bawat isa na darating pa, pagpalain niyo. Reward people's faithfulness to be at worship, and may you not only enlighten us spiritually, but also heal our bodies. Improve our health, O God. Touch us physically, emotionally, mentally, spiritually. Dalangin namin na maging kapaki-pakinabang ang pagtitipong ito, hindi lang para sa amin, kundi sa lahat ng mga taong nai-impluwensya namin at nahihipo ang buhay. Descend into our hearts, O God. Cleanse us, empower us. Pasiglahin niyo po ang aming katawan at espiritu, pagliwanagin ang aming isip, at maunawa namin ang mensahe niyo para sa bawat isa sa amin. So we ask you, Father, to be our speaker. Lead us, teach us, and use your servant only as your instrument. Father, we ask you, we thank you, in the name of Jesus, the greatest giver, in the name of Jesus our Lord, our Savior, and our friend. Amen. May 3 recipients na dapat tayong suriin at kilalanin. At malaking hamon po sa atin na suriin din ang ating sarili bilang recipient kung alin tayo sa 3 ito. At kung tayo nagbibigay, masuri natin at mauri yung binibigyan natin. One recipient is the needy. Yung kapos, yung nangangailangan, yung mahina, yung gutom, yung walang kakayanan na tugunan ang kanyang sariling pangangailangan. People whose consumption exceeds their production. Needy yun. Naghahanap buhay pero kulang pa sa sarili niya. Kulang at kulang din. Lalong-lalo naman kung there is no production at all. Because of personal limitations. Halimbawa, edad, kalusugan, o kaya pansamantalang kahinaan na hindi makapaghanap buhay, like those who could not produce what they need because of calamities that befall their lives. Meron silang mga temporary setback at yung mga yan ay kailangang tulungan. Meron din naman needy because of personal negligence. Tamad, halimbawa. Pabaya, palaasa, ayaw magsikap, madaling sumuko, ayaw na nahihirapan. Proverbs 6:10-11, sleep a little, doze a little, fold your hands and twiddle your thumbs. Suddenly, everything is gone, as though it had been taken by an armed robber. Sabi, sige, magpahalo-halo, kip-kip ka, magpaantok-antok, magpa-relax-relax, at bigla mo nalang makikita naghirap ka, daig mo pa ang nanakawan
o na-hold up. Dahil wala kang makain, wala kang magastos, wala kang maitugon sa iyong mga pangangailangan. How do you give to these types of people? Give some to the needy. Konti lang. Matthew 6:11, give us our food for today. Sabi, give us today our daily bread. Yung pangangailangan lang na yun. Dahil, bagamat nangangailangan at kailangan bigyan, hindi dapat makonsente ang mga tao na laging nangangailangan at laging binibigyan. So, ang binibigay mo, konti lang. John 6:26 up to 66 actually. Jesus answered, I tell you for certain that you are not looking for me because you saw the miracles, but because you ate all the food you wanted. Nung naghimala ang Panginoon, marami siyang pinakain, mamaya sundan siya ng maraming tao. At kunwari, ang hinahanap-hanap nila yung mga katuruan, pero actually, bistado sila ng Panginoon. Sabi, ang gusto nyo lang yung pinakain ko kaya kayo nandyan. Kung talagang meron kayong kailangan sa akin, ang dapat ang kailanganin nyo at gustuhin nyo matanggap mula sa akin, I am the bread from heaven. Eat the spiritual food I give you. Eat my flesh, drink my blood. Meaning, absorb what I teach you until it becomes a part of you. Huwag nyo lang hanapin yung material benefit that you get from my presence, but get the spiritual one. Hindi naman yung gusto ng mga tao kasi ang gusto talaga nila to give because they want and they need bread. So sa verse 66, because of what Jesus said, many of His disciples turned their backs on Him and stopped following Him. Nung panahon pa lang ni Jesus, meron na mga tagasunod na biglang humihinto sa pagsunod pag naisip nila na hindi naman sila makakabenepisyo sa paraang gusto nilang mag-benefit. In fact, people choose the way they want to benefit from God, from Jesus, or from their Christian leaders. And if their selfish interests are no longer served by following, they will stop following. Conditional ang pagsunod nila pag lang ayon sa kanilang mangangailangan o panglasa. When you give to the needy, and I want you to think of people that you give to right now, that's consumption. He will consume it all for himself. So sabi nga natin, konti lang, uubusin lang niya yan. All throughout the Bible, we see teachings that encourage production, not just consumption. That we must produce excess wealth, that we should produce more than what we need. So hindi mo inuubos sa kabibigay sa mga taong walang gagawin, kundi kainin lang ang ibinibigay mo. Mapupunta lang yan sa immediate need nila. No? Giving too much might encourage mendicancy, dependence, sloth. People become overly dependent and lazy because hindi mo naman titiisin Kaya maraming mga batugan sa Pilipinas kasi hindi natin tinitiis. Hindi tinitikis. Alam niya, hindi siya matitikis ni ate. Hindi matitikis ni nanay, so hindi bali ng walang hanap buhay pero inom pa ng inom ng beer. Wala namang hanap buhay, biglang may aanak ang kung sino, magkakaanak ngayon, wala namang pambili ng gatas, hindi naman matitiis ni kuya. Nagiging mga consentidor tayo. Give to the needy. That's charity. Only case to case. And not beyond reasonable circumstances that you're already creating a culture of mendicancy. A culture of dependence. And we create leeches. Mga linta na walang iniisip kundi kaninong dugo ang masisipsip ngayong araw na ito. Mga gusto maglasing ng didilihensya ng pambili ng alak nila. So, this is one group. Ihiwalay natin yung talagang needy because of their age, too young or too old, or because of their health, or because of the circumstances that prevent them from being fruitful, though they want to be fruitful. Iba yun. We give to them. Because those people, hindi mo bibigyan yun forever. Makaka-recover yun dahil masipag, maghahanap buhay yun. Pero pag sinanay mong bigyan yung mga palaasa, buong buhay, kumuha ka ng talagang ipaghahanap buhay. Hindi ka makakatakas dyan. Pag sinimulan mo,
magagawa mo yun, pero puputulin mo ang relasyon, makikipagkasira ka, at ang ending nun, galit siya sa'yo at masama ka. You also give to the number 2 type of recipients, the deserving. Those who earned what they will receive. That is called wage, sweldo, sahod. So give to those who work and plant to harvest. Luke 10:7, the worker deserves his wages. Hindi yung may kumpanya ka, may mga kamag-anak ka sa kumpanya, mas malalaki yung sweldo nila kahit wala silang ginagawa, kesa doon sa ibang ang daming trabaho pero hindi mo kasi kamag-anak. Hindi naman charity yung kumpanya mo production yon. So you should reward those who produce and punish those who don't. Siyempre nakakasira ng moral ng mga manggagawa yan kung merong sumusweldo ng laki-laki, hindi naman niya deserved. So hindi dapat yun ginagawa ng mga anak ng Diyos. Galatians 6:7, you will harvest what you plant. The people of God must make that happen. When you have the power, when you have the influence, and people are working under your authority, you must make them harvest what they plant. Reward them if they are working well. Because people plant expecting to harvest. People do work expecting to be paid. And they do extra work expecting to be paid extra. Dapat hindi natin tinitiway-tiway yung mga nagsisilbi ng higit sa pangangailangan. Dapat may reward yun. And of course, a harvest is always more than what you plant. Alam nga nagtanim ka na isang buto, ang harvest mo na isang buto. Ba't ka pa nagtanim? Napagod ka lang. So dapat tuwing nag-harvest, mas maraming ina-harvest kaysa sa itinanim. And as people who have the influence and the power to make that happen, make that happen. That people who are good are rewarded. Give more to the deserving. That's justice. And that is sound production policy. Pagka fair ka sa negosyo, yung mas nagbibigay sa'yo ng good service, mas binibigyan mo ng good reward, lalo silang mamamotivate to do good. Hindi ka obligado mag-tip sa mga waiter na hindi ka naman inasikaso. Kung bakit may mga waiter na walang harap, puro likod, lagi silang nakatalikod. Halos kulang na lang na magsirko-sirko ka, hindi ka pa nila makita. Senyas ka na ng senyas. So kung tinatalikuran ka, talikuran mo rin. Why reward somebody who does not deserve it? And sometimes that is the mistake of people who want to be good. We give to the needy more than we give to the deserving. You give to the deserving. Hindi yung anak, kawawa naman yung kapatid mo, walang kapera-pera, so sa kanya lang natin ibigay itong bukid. Kaya naman walang kapera-pera yung anak nyo, sa katamaran yan. Hindi yan nag-aaral, hindi yan nagsikap, tapos sa kanya yung ibibigay yung bukid. Ikaw naman kasi magaling ka naman ng abilidad mo, so bahala ka na sa buhay mo. That is injustice. At maraming magulang ganun. They reward their most lazy son with freebies. And they punish the responsible children with a lot of responsibilities. Kaya paulit-ulit, paikot-ikot yung ating culture of mendicancy, of dependence. Dahil sa mga konsentidor na magulang. Iiyakan yung anak na masipag, kawawa naman yung anak mong, yung kapatid mong tamad. So yung pinagsipagan mo sa kanya mo ibigay. Siyempre, nabablockmail naman ng maraming nanay yung mga anak nila, so ibibigay ni anak kahit masama sa loob. But that is not right. Kung may ibibigay ka kay tamad, yun lang kanyang daily bread. Hindi weekly. Dahil pag ibinigay mo yung weekly, sasanglan niya yun. Bebenta niya yun. Bigyan mo yun ng pambili ng gamot na for 1 week. Ibebenta niya yung gamot. Bukas, eto na naman sa'yo, humihingi na naman. So give to the deserving. Because the people of God are just. And justice means you reward the good and you punish the bad. And you will also, as we have said, be promoting sound production policy because people will work because they are rewarded proportionately according to how they work.
Matthew 25:19 to 21, alam niyo na yung walang kamatayang parable of the talents. Sometime later, the master of those servants returned. He called them in and asked what they had done with his money. The servant who had been given 5,000 coins brought them in with the 5,000 that he had earned. He said, "Sir, you gave me 5,000 coins, and I have earned 5,000 more. Here is 10,000. "Wonderful," his master replied. "You are a good and faithful servant. I left you in charge of only a little, but now I will put you in charge of much more. Come and share in my happiness." Alam niyo yung kwento, may binigyan ng konti, may binigyan ng marami-rami, at may binigyan ng mas marami. Tapos bumalik yung nagbigay, kinuwenta niya kung anong ginawa ng mga pinagbigyan niya doon sa ibinigay. Yung iba, walang nangyari. Yung iba naman, konti ang binigay, konti ang nangyari. So sabi niya doon sa mas dumami ang pera, "Halika, mas bibigyan pa kita." Si Jesus ang nagkwento nito, ha? Si Jesus ang nagtuturo. Ang ibig niya sabihin, yung nagpaparami ng pera mo, doon ka mas magbigay pa. Yung nagpapalago ng negosyo, yun ang mas bigyan mo ng puhunan. Huwag kang magpautang doon sa laging nalulugi. Kasi malulugi na naman yun. Iba naman kung minsan lang sanang nasunugan, nabaha, nalugi, pero paulit-ulit na para ka naglalagay ng tubig sa balding butas. Nag-aaksaya ka. May papaaralin kang anak, yung panglakwatsero, bakit hindi yung pala attend ng school? Masasayang yung pera mo. Kaya importante, kay Jesus kumuha ng lesson. Sa kasi siya na yung pinakamabait eh. Ang katunayan, sa kwentong ikinwento niya, yung konti lang yung naproduce, binawian pa niya. Wala kang maraming nagawang tubo, akin na yung konti na yan, babawiin ko pa sa'yo. Ayoko sa ganyang mga business partners. So you reward those who do well. No? Giving to the deserving encourages industry, it rewards work. May mas mataas pang dapat bigyan sa deserving. Another type of recipient is the generous and the giver. The generous person, the giving person. God wants to give to everyone. Pag ang lahat ng tao gusto nyong bigyan, kanina nyo ipagkakatiwala yung gusto nyo ibigay, syempre doon sa giver din. Pag halimbawa, magulang kayo, magtatrabaho abroad, aalis kayo, meron kayong mga anak na gusto nyo, pare-parehong magkaroon ng baon, pare-parehong may kainin, pare-parehong may ma-enjoy. Sino ang paghahawakan niya ng pera? Yung kuripot, yung makasarili, o yung mapagbigay sa mga kapatid niya? Ang gusto ng Diyos na binibigyan ng marami, yung pag ibinigay niya, ipinamimigay din. Hindi naman tayo pinupuri ng Diyos sa dami ng ating naiipon, kundi sa dami ng ating ibinibigay sa tamang paraan. Hindi sa pabulagsak na paraan at hindi sa pagbibigay sa mga batugan. One of God's ways to give to the needy and the deserving is through the generous. When you give to the generous, distribution and multiplication follows. Minsan, I was being consulted by an international person who was hiring people from many countries. Sabi niya, if I had a position open and I'm going to take in somebody from Germany, from America, or from the Philippines, sabi niya, from which country should I get this person who will be paid well? Sabi ko, of course from the Philippines. Sabi niya, bakit from the Philippines? Dahil Filipino ka? No, nakaka-insulto ka naman. Alam mo kung Filipino ko, iboboto ko yung Filipino. Siyempre, I will vote from my mind. No? Niya, bakit? So, everything being equal, pag pinasweldo mo yung Amerikano, kanya lang yon. Pag pinasweldo mo yung German, kanya lang yon. Pag pinasweldo mo yung Pilipino, ang dami nung pag-aaralin. Ang daming susustentuhan. Maraming magkakaroon. So niya, oo nga, okay, pagka ganyan, everything being equal, I'll hire the Filipino. Kasi pagka ang Pilipino, binigyan mo, hindi yan makakatiis sa hindi mamigay.
Kahit nga sa sugal na nalo, magbabalato yan di ba? Masarap bigyan yung mapagbigay. Sa palagay nyo, hindi alam ng Diyos kung sino sa atin ang mga palabigay? Sino ang palaipit? Akin na lang to, konti lang bibigay ko sa iba. Alam nyo yun. And the policy of God is always to give the best, the most, to those who are generous, to those who also give away. Because hindi na siya napagod mamigay directly sa mga tao, bigyan lang niya itong isa, marami na magkakaroon. The generous share the blessings with the deserving and the needy, and with many more. Yung mga generous na tao, magandang distribution center. Pag sila binigyan mo, magti-trickle down to many people yung binibigay mo. Kaya yung mga tao who are generous with their talents, yung talent nila, sineshare nila sa kapwa, pinapakinabangan. Yung husay nila, training nila, education nila, pinapakinabangan ng marami. Yun ang dapat natin talagang suportahan. Kasi pag sila ang sinuportahan mo, ang daming nakikinabang sa kanila. Pero susuportahan mo lang yung hindi naman generous, hindi palabigay, hindi pinapakinabangan ng marami, para ka lang nagsayang ng mga resources. Walang maraming nakinabang. Tingnan nyo, the rich Shunammite woman in the Old Testament gives the prophet meals and lodging. Talagang lalo siyang pinayaman ng Diyos. Sabi niya, nakikita kayong propeta na yan, lagi nandito, pakanin nga natin, ipagpagawa natin ng kwarto dito para pag nandito sa ating bayan, diyan siya matulog. Generous. Hindi nagkaanak yung babaeng yun kasi siya ay baog, no? Pero biniyayaan siya ng Diyos na magkaanak dahil generous siya. Masarap kasing bigyan yung mapagbigay din. Si Cornelius, the Roman officer, in the book of Acts, palabigay sa mahihirap. At kinilala ng Panginoon yung pagiging palabigay niya. Inutusan si Pedro na pumunta kay Cornelius para turuan directly ng salvation. Si Cornelius. Kasi palabigay. Sa palagay niyo ba, yung palabigay kayo, nakakalampas yan sa pansin ng Diyos? At sa palagay niyo kaya kung makunat kayo, hindi rin yan napapansin ng Diyos? So ito, ang kunat-kunat nito, laging ang gusto mag-save. Diba? So, hindi masama mag-save. Pero proportionately lang, hindi lahat. Pansinin ninyo, yung walang inisip kundi magtipid, namatay na lang at lahat, hindi pa rin naman nag-enjoy, at hindi rin yumaman. At kahit yumaman yon, may ibang papapak ng kayamanan niya. Isang bulagsak na anak, isang walang kwentang asawa, o kung nakamatay niya yung kayamanan, isang pamangkin na naunang salakayin ng kayamanan niya nung naghingalo siya. Wala ramang napapala sa buhay yung makukunat Puro pagtitiis, pagtitipid, kwenta ng kwenta, at mamamatay din lang yon tulad nung magastos. Hindi nyo ba napapansin yung mga magastos, hindi naman nauubusan ang ginagasta. Si Lord kasi, kung economy siya, gusto niya nagsisirculate yung money, ayaw niyang i-stale yung money, nakatabi lang dyan. Circulate. Because when money circulates, dumadami yung halaga niya. When money changes hands, it increases in value. So dapat ikot ng ikot talaga yung economy. Sabi sa Proverbs 11:25, give a cup of water and you will receive a cup of water in return. Some versions say, he who refreshes others will himself be refreshed. Sabi ni Lord, ito ang hilig magpa-refresh sa iba, ire-refresh natin siya lagi. At sa Luke 6:38, if you give to others, you will be given a full amount in return. It will be packed down, shaken together, and spilling over in your lap. The way you treat others is the way you will be treated. May mga involved in na cultural aspects of measurement. Kasi nung araw, pag bumibili ka ng grain, pag magaling yung pulso na nagsasali ng grain, buhaghag yun. Napuno na yung salop, pero pag siniksik mo, tiniktik mo ganun, bababa pa. Kaya nang sabi ni Lord, pagka magaling ka magbigay, ang ibibigay sa'yo, titiktikin pa, ay meron na namang space, lagyan uli, titiktikin uli, hindi yung basta't parang napuno na, pwede na. Yung mga magbibigas na marunong mandaya, alam niyo sinasabi ko, nung araw lalo na sinasalop ang bigas, sasalokin na ganyan, tapos pinapaulan, yung mga lumalaglag yung mga butil na parang lumilipad-lipad, kasi pag landing nun, may mga spaces in between, puno na agad yung salop. Ang bilis niya magsalin sa supot, kasi pag nagtagal, bababa yung grain.
Kaya ang sabi, shaken together. Ang ibibigay sa'yo, hindi ka dinadaya. Puno at umaapaw pa. And over spilling in your lap. Why? Because when people then bought grain, wala naman silang basket, yung mahahabang damit nila, kukuha nila yung laylayan, itataas sila hanggang tuhod, at doon nila sasahurin yung binibili nilang grain. Kaya sabi, it will pour over your lap. Ibig sabihin lang, sobra-sobra ang ibibigay sa'yo pag generous ka. Isang napakatotoong pangako na mapapatunayan mo lang kung generous ka nga. Pero mo, huy, be wise. Kailangan mag-wise lang tayo. Yun, hindi nila yung kahit kailan mapapatunayan na totoo. Some people are needy because they are not deserving nor generous. Sasabihin ng iba, huy, mahirap na nga tayo, magbibigay pa tayo. Balik na rin nyo. Baka kaya ka nga naghihirap kasi hindi ka pa nabigay. Dahil sa katatalino mo, kakukuripot mo dahil mahirap ka, yumaman ka ba? Did it work? Or it doesn't work? Siyempre, if the shoe doesn't fit, change it. Kung yung style mo sa buhay, hindi ka naman dinadala sa gusto mong marating, palitan mo yung style. Pagka sobra kang kuripot, wise, lagi kang lamang, makahalata ka na hindi ka naman talaga lumuluwag din. So, marami nananatili silang needy because they are not deserving or they are not generous. So to the needy, and you are needy because of your own fault, they are needy because of their own fault, give a meal. Ilang ibigay nyo? Give us this day our daily bread. Pag may binigyan mo yung tamad, bakit ganito pang ganitong araw lang? Ano ba sabi ng dasal? Diba? Bigyan mo kami na makakain ngayon. Ngayon. Yan lang yan. Huwag ka na mag-antay ng bukas. Pumila ka ulit dyan bukas kung gusto mo. In other words, don't make the lazy feel so secure. They will never work. In fact, buti nga binibigyan ka pa ni Lord ng daily bread. Kung kay Paul ka natapat, wala ka matatanggap. 2 Thessalonians 3:10, sabi niya, we also gave you the rule that if you don't work, you don't eat. Not even a daily meal. Not even the bread for today. Nothing. So, hindi ka naman nagtrabaho Bakit ka kakain? Hindi ka naman nagtatrabaho, gusto mo pang mag-spa. Kapal mo naman. Spa? Spank gusto mo? Diba? Spa? Gusto mo pa magpa-food spa? Hindi mo ikas-kas sa bato yung mga libag mo para matanggal? Scrub ka pa, wala ka namang hanap buhay. At maraming ganon. Hindi pa sapat na kakain na may cheese. Gusto ko may mayonnaise. Gusto pa mainit lagi ang kakainin. Nagagastos pa ng gas sa pagpapainit ng kakainin. Hindi naman kumikita. Mabuti kung sobrang bata, sobrang tanda, o may sakit. Understandable yun. O dinayo siya ng isang dilubyo na hindi naman lagi. Then, kailangan suportahan. Pero habang buhay, no. So, to the needy, give just a meal. To the deserving, give a feast. Ay, ba't ang dami? Deserving ka Diba? Deserving ka. Okay lang yun. And to the generous, give so much blessings that he will have no room to contain it. Yan ang pinakamagandang bigyan, yung generous din. After all, he would really share it anyway. So kung kayo employer, nakikita ninyo na meron kayong konting resources na pwedeng ibigay na increase sa isang worker, tapos everything being equal, pare-pareho lang yung performance, namimili ka kung kanina bibigay, do some research. Tingnan mo kung sino mas generous sa kanila. Para doon maibigay ng mas maraming makinabang. Kasi hindi ka naman basta nagtatapon lang in the air We are responsible sa pinupuntahan ng binibigay natin. Kaya titingnan mo, o gusto mo magpadala ng relief donations, tingnan mo kayo nag-handle nun, responsible or not, dahil baka naman hindi makarating. Hindi sapat na nagbigay ka, dapat makarating. Kaya tinitingnan mo rin yun. Masarap bigyan yung generous, kasi maraming nakikinabang at nagkakaroon. So to the fruitful and generous, be supportive. Be helpful. And be generous also. Kung kayo ay employer, hire them. Kung ano-ano kumisa na itinatanong sa interview, isama mo sa interview, what have you done
when you had more than enough money? Was there ever a time in your life when you had more than enough money? And say, opo, nagkaroon naman. What did you do with it? Malalaman mo sa sagot. Ay, pinag-aral ko yung kapatid ko. Ay, pinagamot ko yung nanay ko. Ay, magandang empleyado to. Kasi what did you do with it? I went to Boracay. So, there's nothing wrong with going to Boracay. Kaya lang, baka naman naging sobrang Boracay na lang ginawa mo sa buhay mo. Wala ka nang binigyan. So, parang hindi ito gusto ko i-hire. Kasi sa kanya lang niya uubusin yung pera niya. So, kailangan, tinitingnan mo. Dahil yung mga resources mo galing sa Diyos. Gusto niya maingat tayo sa pag-distribute noon. No? Pagka meron kang negosyo, may mga contractor dyan, may mga supplier dyan, sinong bibigyan mo ng business? Yung generous. Pangalawa nun, yung deserving. May nagtanong pa sa akin sa Facebook, bakit po kaya hindi ako laging natatanggap sa work kapag nag-i-interview? Nung tanungin ko, pag tinatanong pala siya, why do you want to be employed with us? Lang niya sasabi, well, I want to learn from this company. I want to gather experience. Hindi ka talaga matatanggap dahil ang sinasabi mo, gusto mong hututan yung kampanya. Dapat ipakita mo kung paano sila makikinabang sa'yo. Well, I have a lot of gifts and I like to use it in this company because I believe in your goals. I have so much love to give and I like to give it here. Yung mga ganon. Siyempre, ang tao, ang inaantay din yung mapapala niya sa'yo. Kahit sa mga schools, pagka quota courses, in-interview ka, why do you want to be in this course? Well, because I really like to learn from it. Ganyan. Selfish. You might want to say, because I have so much inborn talent that is suited to this course, so I will learn from it, but I can also contribute a lot. Matatanggap ka. Baka naman binigyan ko pa kayo ng tip kung paano mambola, no? No. What we're saying is, kung kayo yung nag-i-interview, suriin nyo yung mentality. Ikaw, executive ka, namimili ka ng supplier ng tubo sa construction. Maraming supplier. Sinong bibigyan mo? Bigyan mo yung mga anak ng Diyos, unahin mo yon. Kasi nagtatight yun. Ibibigay mo sa iba, hindi naman nagtatight. Right? Nag-give yan sa charity. Titingnan mo kung sino yung maraming makikinabang sa kanya. Kasi responsible tayo for everything that God gives us. Give business to people who will be generous to others. Hire those who will multiply the blessing and make more people benefit from it. Give to them and give a lot. Because you will please God. Jesus gives more to those who already have so much. Matthew 25:29. For all those who have more will be given. And they will have an abundance. But from those who have nothing, even what they have will be taken away. Jesus speaks. Ibig sabihin, huwag mong konsintihin yung hindi nagpo-produce. Yung konti sa kanya, bawiin mo pa. Masasayang lang yan. Do not waste precious resources on dole-outs in support of the unfruitful and the wasteful. At kung tayo naman yung tagatanggap, isipin natin mga kapatid, deserve before you desire. Hingi ka ng hingi, deserving ka ba? Kailangan, both sides, tinalagay natin ating sarili. Giving is high religion. Giving must be done with a lot of wisdom and care. Because we are stewards of God's resources. Ama namin, salamat sa iyong mga paalala. Kumisan, hindi sang-ayon yung mga emotion namin sa ganito mga policies. Teach us to conform with your wisdom. Turuan mo maging responsable kami na taga-bigay, taga-distribute, at taga-tanggap. Na kung kami ang tumatanggap, makinabang din yung nagbibigay sa amin. Huwag namin limutin. Sulitin namin ang aming mga tinatanggap na sweldo. Talagang ipaglingkod namin. Kung makakuha kami ng kontrata o negosyo, sulitin namin with good service. Turuan mo kami, Lord, to be godly participants in your economy. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid kung ano pa ang mga personal na application ng mga karunungang ito.
natapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang 3 Recipients.
Dumako po tayo sa mga hiyas ng bayan, mga kayamanan po ng ating lahi, ng ating lipi na maaari nating pagyamanin, kilalanin at itampok. At ito po ay atin ding ipamana sa mga darating pang henerasyon. Ang atin po ngayong itatampok na hiyas ng bayan ay ating mga kasabihan. Marami po tayong magagandang mga kasabihan. At bakit po kayamanan ng bayan ang mga kasabihan? Sapagkat ito po ay mga karunungan na naipon, sinala, niliglig, binuo ng panahon. Sa tagal ng ating mga karanasan bilang isang bayan, bilang mga mamamayan, bilang tao, ang ating po mga ninuno ay nakabuo ng mga salawikain na nakabase sa mga mahahaba, matatagal at malalalim na mga karanasan. Kaya dapat lamang namang pahalagahan ng mga kasabihang ito sapagkat hindi naman tayo basta-basta makakaimbento ng kasabihan sa loob ng isang araw o isang linggong karanasan. Kailangan po ang mahabang pag-oobserba sa buhay, pagdidili-dili at pagkatapos po ay pagbubukas ng isip. Ang atin pong kasabihan na itatampok sa araw na ito ay galing sa Katagalugan. Ang kahoy na likot baluktot, hutukin hanggang malambot. Kung lumaki at tumayog, mahirap na ang paghutok. Talaga nga naman po, tamang-tama. At ito po ay galing sa UP Cultural Dictionary for Filipinos ni Thelma B. Quintanar at mga kasama. Uulitin ko po ang kasabihang ito. Ang kahoy na likot baluktot, hutukin hanggang malambot. Kung lumaki at tumayog, mahirap na ang paghutok. At siyempre, ito po ay hindi naman talaga tungkol sa mga kahoy ang pinag-uusapan. Bagamat napakaganda po nung nakikita natin dito na imagery, yung kahoy nga naman na puno habang maliit pa lang at malambot pa ang mga sanga at malambot pa ang katawan at medyo likuyan o baluktot o kung saan-saan pumupunta kayang-kaya pa nating hutukin, lagyan ng suhay at iurong dito o kaya ay patigasin sa ganung patungong direksyon. Subalit kung yan ay malaking-malaki na at punong-puno na, hindi na natin yan pwedeng maiba dahil matigas na at mataas na, baka hindi pa natin maabot. At ito po naman siyempre yung metaphor na ito ay may kinalaman sa pagpapalaki ng mga bata, sa paghubog ng kaisipan, sa paghubog ng mga paniniwala at mga pagpapahalaga. Napakahalaga ang pagtuturo sa bata ng mga konsepto ng tama at mali, ng maganda at ng mga hindi maganda, habang ang tao ay bata pa, habang ang kanyang isip ay mura pa, at habang siya ay masunurin pa, habang siya ay dependent pa at umaasa pa sa kanyang mga magulang o sa mga matatanda, habang siya ay teachable and impressionable, ay kailangan na dumating tayo sa talagang masusi at seryosong pagtuturo. Napakahalaga na turuan ng mga bata sa tamang panahon. Huwag po nating ipaurong-urong ang pagtuturo sa mga bata. Pag kami mga itinatanong, huwag natin sabihin, bata ka pa, hindi mo pa malalaman yan, saka na, pagtanda mo na. O kaya, ano ba, kabata-bata mo, ang dami mong tanong, malalaman mo rin yan pagtanda mo. Kailangan po maingat tayo sa pagsagot sa mga tanong, ibigay po natin ang mga sagot na tumpak at tama, at itrato natin ang mga bata na parang matanda kung ating kausap, igalang din natin sila, at bigyan natin ng mga tamang paliwanag. Tandaan po natin ang pagbabantay, ang pagtuturo, ang paghuhutok sa mga mumunting mga bata. Yan po ay magkakaroon ng panghabang buhay na epekto sa kanilang buhay. Kaya isa pong mahalaga na paalala rin sa ating mga magulang, bigyan natin ng oras ang ating mga anak, bigyan natin ng panahon na mahutok yan sa tama, sapagkat kapag malaki na, mahirap na po yan na ibahin pa. Kaya ilapit natin sa Panginoon habang maaga, palakihin natin ang may takot sa Diyos, palakihin natin na kasama ay mga mananampalataya, nadidinig ang salita ng Diyos, mga Kristiyanong awitin, at nang sa gayon, ang batang ito ay lumaking nasa tamang direksyon. Sabi rin po yan sa Bible, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Meron po tayong equivalent niyan sa ating pong kultura, sa ating mga kasabihan. At yan po ang hiyas ng ating bayan ngayon, kasabihang, ang kahoy na likot baluktot, hutukin hanggang malambot, kung lumaki at tumayog, mahirap na ang paghutok.
wagas niyong pagtingin, ang iyong pagmamahal, sadyang walang hadlang, wala sa kalagayan at katayuan. Hawak niyo aking kamay sa tuwing nanananglahay at sa tuwing magkamali, walang hanggang pagpapatawad niyo sa'kin. Di may hahambing pag-ibig niyo sa'kin, di may haling tulad ang wagas niyong pagtingin, ang iyong pagmamahal, sadyang walang hadlang, wala sa kalagayan at katayuan. Hawak niyo aking kamay sa tuwing nanananglahay at sa tuwing magkamali, walang hanggang pagpapatawad niyo sa'kin, sadyang di mapigil ang kabutihan niyo, kahit tumigil pag-ikot ng mundo, sa'king kahinaan di magbabago. Pag-ibig niyo sa'kin lagi
bakit second-class citizen ang babae sa lipunan natin? Aba, hindi totoo yan. Ang mga babae nga ay nasa pedestal sa Pilipinas. Ang mga babae ay minamahal, hinahangaan. Ang mga babae ay naghahawak ng budget. Ang mga tatay, hindi naman talaga nagpapasya yan, hindi kumukonsulta sa mga nanay. Sa ligawan na lang, alam na alam mong star na star yung babae. Siya ay talagang tinitingala. Hindi siguro totoo na mababa ang pagtingin sa babae ng buong lipunang Pilipino. Merong mangilan-ngilan na mga lalaki na siguro mababa ang pagtingin nila sa babae, pero sila ang problema, hindi yung babae at hindi yung lipunan. Nagdaan ng kahapon, iniwan ang layon, subalit kayo'y nanatili. Ako'y piring man sa bukas, tadhana'y lumipas, panatag sa inyong kandili. O Jesus, sa ulayaw, hatid sa kibuhay, magkapay sa paglalakbay, kaibigan kang tunay, dagliang karamay, kailanmay di mawawalay. Sa tamis ng iyong hiya, masakit at hirap, sadyang hindi mananaig. O Jesus, kaulayaw, gawin pang malinaw sa akin ang iyong pag-ibig. O Jesus, sa ulayaw, hatid sa kibuhay, agapay sa paglalakbay, kaibigan kang tunay, dagliang karamay, kailanmay di O Jesus, sa ulayaw, hatid sa kibuhay, sa tuwina'y lunas ka sa aking lumbay, sa pag-ibig niyong alay, nasa daldalisay ang puso ko'y humihimlay. O Jesus, sa ulayaw, hatid sa kibuhay, agad
paglalakbay. Kaibigan kang tunay, tagliang karamay, kailanman di mawawala. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!